Isipin mo, umattend ka ng party ng kaibigan mo, tapos dun sa party may nakita kang magandang babae and gusto mo siyang lapitan pero hindi mo alam kung anong gagawin mo or wala kang confidence para lumapit sa kanya. Or may katabi ka sa bus na magandang babae pero hindi mo alam kung paano mo siya kakausapin. So ano nga ba yung mga dapat mo gawin para magkaroon ka ng confidence para makalapit ka doon sa babaeng gusto mong makilala? Unang-una, dapat alam mo yung difference ng gusto ng mga babae sa gusto ng mga lalaki. Ang mga babae, kailangan nila ng lalaki para mag-protect sa kanila at sa magiging mga anak nila. Pangalawa, kailangan nila ng lalaki para mag-provide ng needs nila at saka yung wants ng mga babae. Pangatlo, kailangan nila ng lalaki to produce para magkaroon sila mga anak. And also, for their happiness. So, dapat meron kang sense of humor para napapasaya mo yung mga babae. So, kung kailangan ng babae ang mga lalaki naman, hindi mo sila dapat kailangan. Huwag mong sasabihin sa babae na kailangan mo sila. Dapat gusto mo ang isang babae. Sasabihin mo sa babae na gusto mo siya, pero hindi mo siya kailangan. Kasi once na sinabi mong kailangan mo ang babae, tapos ka na. Kasi turn off sa babae yung isang lalaki na kailangan nila ng babae para mabuhay sila. So, dapat gusto mo ang babae. Wala kang ibang kailangan, kaya mong i-provide sa sarili mo yung mga kailangan mo, pero gusto mo yung isang babae. Yun ang turn on sa isang babae. So, ngayon, alam mo na yung difference ng gusto ng babae at saka ng gusto ng lalaki. So, sa babae, kailangan nila ng lalaki. Kailangan nila. That's the key word. Ang mga lalaki, gusto nila ang babae. Okay? Yun ang difference. So, kung kaya mong i-provide sa babae yung kailangan nila, doon ka magkakaroon ng confidence. Kasi yun ang dalawang susi mo na kailangan para magkaroon ka ng lakas ng loob na lumapit sa isang babae. Confidence mo at saka yung tamang mindset mo dun sa approach mo sa paglapit mo sa isang babae, sa pagkausap mo sa isang babae. So, kung magko-commit ka na gagawin mo yung mga sasabihin ko ngayon para ma-provide mo sa babae yung needs nila, and by the time na mag-meet mo isang babae na gusto mong makilala next week, next month, or in few months, kung magko-commit ka ngayon na gagawin mo itong mga sasabihin ko, lalaki yung chance mo na may makilala ka na isang babae, makuha mo yung number niya. So, walang shortcut dito. Dapat mong malaman yung basic, yung mga fundamental. Sabi nga ni Kobe Bryant, dapat mong matutunan yung fundamentals, yung basic. Yun ang foundation ng lalaki. What I had to do was work on the basics and the fundamentals. Mas marami kang matututunan dito sa mga sasabihin ko, mas marami kang gagawin, mas malaking chance mo maging successful sa buhay, at the same time maging successful na magkaroon ka ng girlfriend na gusto mo. Ang isang bagay na dapat alam ng lalaki, na dapat mong matutunan is kung paano makipag-away. Matutunan mag-boxing or jiu-jitsu. Kung kaya mong mag-enroll sa boxing, mag-aral ka, magpaturo ka para maprotekta mo yung sarili mo and at the same time, maprotekta mo yung girlfriend mo o yung magiging asawa mo, pamilya mo, kahit mga anak mo. So, yun ang hinahanap ng babae, yung magpoprotect sa kanila. I have something really important. The moment I saw you, my eyes were just, oh my God, I love you. And at the same time, kung alam mong kaya mong protektahin yung sarili mo, tatas yung confidence mo, di ba? Ang isa pang dapat na matutunan mo is magkaroon ng tapang. It doesn't mean na hindi ka natatakot. It means, tapang means, kinakabahan kang gawin yung isang bagay, pero gagawin mo pa rin. Yun ang tapang. Kasi walang taong may normal na pag-iisip na hindi natatakot. Natatakot yung mga sundalo, mga army, mga Navy SEAL, boxers, athletes. May kabayan, pero gagawin nila yung bagay na yun kahit na kinakabahan sila. So, dapat meron kang lakas ng loob, may courage ka. Naharapin yung fear mo and tsaka yung mga pagsubok na darating sa buhay mo. At the same time, kung may courage ka rin kahit na kinakabahan ka, galapit ka pa rin sa babae kahit na kinakabahan ka. Ang isang pang dapat matutunan is yung tibay ng loob, lakas ng loob na mental and emotionally matatag ka. So, kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay mo, kaya mong pagdaanan, kaya mong malampasan. So, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, o kung may pagdadaanan ka in the future ng mga pagsubok, kasi lagi nandyan yan, darating yan sa atin. Panoorin mo yung YouTube video ni Jocko Willink na good, na kahit anong pagsubok,
May pagsubok na dumating sa'yo, good. It's your chance na ma-experience yun. Yun ang sabi niya dun sa video na yung panoorin. May maganda yun. And at the same time, dapat malakas ka, healthy ka. So, iwasan mo yung bisyo like inom, sigarilyo, drugs. As much as possible, maging healthy ka. Kaya yung mga babae na-attract sa mga athletes kasi malalakas sila, di ba? So, may disiplina sila na kumain ng healthy, kaya nilang protektahan yung girlfriend nila, yung asawa nila, yung pamilya nila, pati mga anak nila. So, dapat healthy tayo. Mag-workout ka, kung wala ka pang pera, yung sinasabi ko, body weight training. YouTube mo, ano yung mga body weight training na pwede mong gawin? Hindi mo kailangan ng equipments. Kahit nasan ka, pwede mong gawin yung exercise at least 3 times a week. 3 times a week, exercise ka. Be healthy. Na dapat tayong lalaki, malalakas tayo. Kasi pag sakitin ka, wala ka ng kwenta. Sinong babaeng sasagutin ka kapag hindi ka healthy, di ba? Kung paayatin ka, palaki ka ng katawan. Kasi turn in sa babae. Tsaka mas yung confidence mo tataas pagka alam mo magandang katawan mo, healthy ka. So, ang isa mong pang matutunan is yung magkaroon ng disiplina sa sarili. Susi yan. Importante yan sa pagiging successful mo sa buhay and success sa babae. Kasi, pag may disiplina ka, kahit na ayaw mag-workout, kahit yung mga athletes na yan, hindi naman yan laging motivated na mag-workout mag-train, di ba? May araw na ayaw nila, pero nandun yung disiplina nila. Hindi mo kailangan ng motivation. Mas importante yung may disiplina ka sa sarili mo kasi magiging consistent ka kapag may disiplina ka kaysa sa magra-rely ka sa motivation kasi may araw na hindi ka motivated. So, ang mga athletes, may disiplina yan. Kailangan ka mag-train kahit anong nararamdaman ko, kahit ayaw ko mag-workout, tinatamad ako, may disiplina sila, gagawin nila yan. Panoorin mo yung YouTube channel na summary ng Atomic Habits. Merong summary ng book na yan. Isa sa pinakamagandang libro na dapat mong matutunan. May summary niya na Tagalog kung gusto mo. Atomic Habits. So, makakatulong yan para magkaroon ka ng disiplina sa sarili. So, dapat tayo mga lalaki, may disiplina tayo. Ma-admire sa'yo ang babae, may in love sa'yo ang babae kapag may disiplina ka sa sarili mo. Yung confidence mo sa sarili mo, may build lalo. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya kong mag-depend sa sarili ko. Naasahan ko yung sarili ko. So, yung confidence mo tataas. At isa pa, dapat natin matutunan ng mga lalaki is yung maging independent. As much as possible. Kung nakatira ka pa sa magulang mo, it's okay. As early as you can, maging independent ka. Mas maaga ka maging independent na hindi ka umaasa sa magulang mo, mas maganda. Kasi it will build your confidence also. And kung kaya mo nang humiwalay sa parents mo, legal age ka na, 18 ka na, kaya mo buhay ng sarili mo, may side hustle ka, pwede mo dalhin yung girlfriend mo sa bahay mo, sa apartment mo, di ba? Kasi, paano mo dadalhin yung girlfriend mo? Let's say, 20 plus ka na, 28 ka na, 25 ka na, tapos nakatira ka pa sa parents mo, di ba? Paano nadalhin yung girlfriend mo sa bahay mo? The turn off sa'yo yung unang-una. Pangalawa, wala kang privacy. At saka, syempre, yung babae mas magugustuhan ka. Kasi itong lalaki na to, kaya niyang buhayin sarili niya. So it means kaya niya rin niya akong buhayin, di ba? So may freedom ka, may independent ka. So isa yun sa way na magugustuhan ka ng babae. Isang bagay na dapat natin matutunan bilang mga lalaki. As early as you can, maging independent ka. Kaya mong gawin yung mga dapat mong gawin, mga kailangan mong gawin. Hindi yung nakaasa ka pa sa magulang mo, sa ibang tao. Ang isang skill na dapat natin matutunan bilang mga lalaki is dapat mapapagkatiwalaan ka. Hindi ka sinungaling, honest ka, tsaka ginagawa yung mga dapat mong gawin. Kasi pagka walang tiwala sa mga tao, hindi ka maasahan, wala kang kwenta bilang lalaki. The more na gawin mo yung sinabi ko, mas marami kang gawin. The longer na ginagawa mo yun, mas tataas yung confidence mo sa sarili mo. And yun ang pagkukunan mo ng confidence. In 1 week time, in next month, may meet kang babae, may makilala ka. Dun mo kukunin yung confidence mo kung gagawin mo yung mga sinabi ko. Kung i-commit mo ngayon, yung sinabi ko, nagawin mo yun, mas magiging angat ka sa ibang lalaki. So itang isipin mo, magkaroon ka ng confidence na lapitan yung sa babae kahit na may chance na maradya ka niya. So isipin mo, hindi lang ikaw ang nare-reject. May iba ding lalaki na nare-reject. Pogi, mayaman. Hindi lang ikaw. Sige lang isipin mo, hindi lang ikaw ang nare-reject. Kahit sinong lalaki,
pwede ma-reject. Kahit na sikat pa yan. Mga artista na re-reject na ibang artista. So, pag iisip mo yun, mababawasan yung kaba mo na lumapit sa babae. At the same time, the more na lumapit ka sa babae, mare-reject ka, or hindi ka ma-reject, maging successful ka, matututunan mo kung ano yung gumaganang style or mga hindi gumagana. So, avoid mo yung hindi gumagana and then gawin mo lang yung mga style na gumagana. And kapag lumapit ka sa babae tapos sinabi niya sa'yo hindi siya interesado sa'yo, confidently say na, okay, have a nice day. And then, smile ka, have a nice day, tapos umalis ka na. So, medyo ma-hurt yung babae kasi hindi siya apektado na kahit na nireject ko siya, hindi siya apektado sa akin, di ba? So, medyo ma-hurt yun kung ganun ang gawin mo. Sabihin mo, okay, have a nice day, salis na. Yan ang gawin mo. So, maging proud ka sa sarili mo na kahit na na-reject ka, maging proud ka sa sarili mo kasi may lakas ka ng loob kahit kinakabahan ka na lumapit sa babaeng yun. And then, magiging confident ka the next time. The more na gawin mo yun, mas magiging confident kang lumapit sa babae. So, win pa rin yun sa iba. Small win, pero win pa rin yun. So, ano yan eh, ang paglapit sa babae is an art. Pagkausap sa babae is an art. So, the more na gawin mo yun, mas magiging magaling ka. So, hindi maganda sa paramdam na ma-reject ka, diba? Pero, it's not the worst thing na pwede mangyari sa'yo. Ano bang worst thing na pwede mangyari sa'yo? Medyo ma-hurt lang yung ego mo ng konti, diba? Pero, brush it off, pagtawanan mo ng mga barkada mo. Nari, magbabarkada kayo, tapos lalapitan mo yung babae, tapos na-reject ka. Sabi mo sa babae, okay, have a nice day. Pero hindi sarcastic. Nicely, say, have a nice day. Balik na sa barkada mo, tapos pagtawanan nyo. Ganun lang yun. Lolokohin ka ng mga kaibigan mo, pwedeng lokohin ka, pero sa grupo nyo, ikaw lang yung may lakas ng loob na lumapit, diba? Ikaw lang yung nag-gain ka ng experience, nag-gain ka ng confidence sa susunod. Ganun yun eh. Yung sila hanggang loko-loko lang sila. Pero ikaw, nag-gain ka ng something. Na-reject ka? Yes. Pero, you gain something. So, panalo ka dun. So, sabi ko nga, kapag na-reject ka, isipin mo yung values mo. Yung mga fundamentals, yung basic na tinuro ko sa'yo. Mga dapat natin matutunan bilang lalaki. Kagaya nga na sabi ko noong umpisa, tayo mga lalaki, meron tayong mga skills na to. And yun na magpuproduce ng happiness natin. Yung mga babae, wants lang natin yan. Gusto lang natin. Hindi natin kailangan. Mas kaya natin improvise sa sarili natin yung mga kailangan natin. Lumipat ako ng pwesto kasi mainit na doon sa pwesto ko kanina. Anyway, going back, ang isa pang skill na dapat nating matutunan bilang mga lalaki is yung meron tayong isang skill na dapat ma-master natin. Kung nag-aaral ka, tapos magaling ka sa isang subject, galingan mo pa doon and then figure out kung paano mo gagamitin para kumita ka. Kasi pwede kang mag-tutor, pwede kang magturo sa ibang estudyante, tapos magpabayad ka. Pwede kang mag-register sa Upwork or freelancer and then magpabayad ka para may extra income ka. Kasi may hirap yung hihingi ka pa sa magulang mo para sa pang-date. Mas maganda yung may sarili kang kita. Ang mga babae din mas magiging interested sa iyo kasi meron kang i-share sa kanilang kwento, yung skill mo. Kasi mas gusto ng babae yung may natututunan sila sa isang lalaki. Ayaw nila nung mas magaling pa sila sa lalaki. Turn off sa kanila. So, kung may skill ka, kahit isa, at least isa na magaling ka and then matuturo mo sa babae or may kikwento mo sa kanya, mas magiging interesting ka. And then at the same time, kikita ka pa. Pwede mo siyang gawing side hustle. So may extra income ka pang date or pang improve mo sa sarili mo. Bili ka ng damit, bili ka ng pabango, sapatos, pang travel mo, pang date mo, pambili mo ng books para madagdagan yung knowledge mo. So maganda may extra, may skill ka na magaling ka. At least isa na magaling ka. And isipin mo rin, i-visualize mo para hindi ka kabahan. Ginagawa ito ng mga athlete. I-visualize mo na lumalapit ka na nandun ka na sitwasyon ng sarili mo. I-visualize mo, lumapit ka, and then na-reject ka. Anong gagawin mo? Sabihin mo sa babae, okay, have a nice day. And then ngumiti ka na, not sarcastic, may paggalang pa rin, respeto, and then walk away. And then medyo ma-hurt siya kasi parang hindi siya naging apektado dun sa pag-reject ko sa kanya. Parang okay lang sa kanya. And it's because hindi naman talaga big deal yun di ba? So, ma-hurt siya ng konti. Pero ikaw, di ba? Umalis ka ng gracefully na umalis ka, di ba? Na-reject up, yes, but still, minintay mo yung standard mo na, okay, have a nice day, umalis ka, di ba? Kapag visualize mo na ganun ang mangyayari, kapag na-reject ka, ganun ang ginawa mo,
So hindi ka nakakabahan kasi okay, ma-reject man ito, ito yung gagawin ko. Marerelax ka ng konti kahit pa paano. So the more na lumapit ka sa mga babae tapos sinusubukan mo yun, mas lalo kang magiging confident sa paglapit sa kanila. The more na may kausapin kang babae, make small talk. Pag-aralan mo yung small talk sa mga babae. Compliment them, tulungan mo sila in small ways, mga ganun. So, magiging confident ka na lumapit at kumausap sa babae kapag ginagawa mo yun. Magpa-practice ka. Isipin mo rin, kaya nga sinabi ko importante yung mga tinuro ko na dapat meron tayong mga lalaki. Kasi kapag meron ka nun, ginagawa mo yun at alam mo sa sarili na ginagawa mo yun, tinatas mo yung value mo bilang lalaki. Maradya ka man, hindi guguha mong dumuho kasi alam mo sa sarili mo na yung happiness mo nanggagaling sa sarili mo. The good thing about it is, may magagawa ka about it. Kasi ikaw yun, kontrolado mo na eh. Yung i-reject ka ng babae, hindi mo kontrolado yun. Wala kang magagawa dun. So, mas importante sa iyo ngayon kung ano yung may magagawa ka. Which is, improve mo yung sarili mo, di ba? Which is a good thing, di ba? Kasi may magagawa ka. So, continue mo na i-improve yung sarili mo. And, yung babae, dagdag happiness mo lang yan. Pero yung sariling happiness mo, kaya mong gawin yun sa sarili mo. Which is improving yourself. Sabi ko nga, anong worst thing na pwede mangyari, di ba? Kapag nag-approach ka ng babae o kumausap ka ng babae. Pag naradya ka, maintain your standard na hindi ka maging bastos, hindi ka rude, di ba? Okay lang. Hindi mo kasapin, fine, no problem. Parang ano lang yan eh. Parang naghanap ka ng trabaho, hindi ka tinanggap, okay. Improve your skills and then hanap ka ulit ng trabaho, di ba? Ganun yun. Ganun lang yun. Same lang yun. So, okay, nandun ka na dun sa sitwasyon. May nakita kang babae dun sa party ng birthday party. Kunyari yung kaibigan mo. Nakita mo yung babae. So, syempre, first impression, importante yan, di ba? So, dapat physically healthy ka. Sabi ko nga, yung workout, nag-exercise ka, importante yan. So, maganda yung tayo mo, di ba? Psychologically and physically, lalabas yun eh. Pag will manifest na maganda yung tayo mo, malinis kang tingnan, mabango ka, alagay mo yung sarili mo, healthy ka, maganda yung damit mo, mabango ka, malinis yung sapatos mo. Yun importante sa first impression syempre ng babae. Malaki yung chance mo na magustuhan ka, di ba, ng babae kahit hindi pa kayo magkakilala, makita kanyang maayos yung itsura mo, may chance kang magustuhan ka ng babae, di ba? Hindi kagaya nung hindi mo inaalagay ang sarili mo, makikita ng babae yan. Kumbaga, ano ka na, wala ka na. Makipag eye contact ka sa kanya, umiti ka, tapos parang isipin mo parang old friend mo siya. Ganun ang ilagay mo sa isip mo kapag nandun ka na sa sitwasyon na yan. Isipin mo parang old friend mo siya. So hindi ka kakabahan, parang relax ka lang. Tapos smile, eye contact, tapos lumapit ka sa kanya. Lumapit ka sa kanya in front. Huwag kang lalapit sa side at saka sa likod kasi mukha kang creepy nun. Magugulat ka, matatakot sa iyo, di ba? Lumapit ka sa harap. And then, pag-aralan mo din yung mga signs na kung okay lang sa kanya lumapit ka, di ba? Pero kung umiiwas siya sa iyo, bad sign yun, di ba? So, pero kung umiti siya, nakatingin din siya sa iyo, umiti siya, then lumapit ka. Pero first impression is important, sabi ko nga. Malaki yung chance mo na magustuhan ka niya na lumapit ka kung maganda yung itsura mo. Hindi ko sinabing pogi ka pero maayos yung itsura mo. Di ba na-experience mo na may nakita kang babae, hindi naman siya ganun kaganda pero maayos ang itsura niya, maayos ang damit niya, maayos ang buhok niya, mabango siya, pleasant looking, di ba? Hindi siya ganun kaganda pero na-attract ka kasi ang ganda naman ng nito, ng ayos nito, mabango, maganda ang damit, di ba? Parang ganun din sa mga lalaki. Hindi tayo ganun kapogi, pero kung maayos kang tingnan, mabango ka, magugustuhan ka ng babae. So, nandun ka na sa party, let's say, kunyari, sa party ng kaibigan mo, kausapin mo yung kaibigan mo, tanungin mo siya, kakalala mo ba yung babae na yun? Magtanong ka tungkol sa babae na yun. Para may advantage ka nun kapag mayroon ka ng background dun sa babae. Para ka rin naghahanap ng trabaho nun eh. Siyempre, mag-research ka about to sa company. Para during the interview, alam mo yung sasagot mo, alam mo yung attack mo, alam mo yung makapaplano mo kung anong gagawin mo, di ba? Ganun din sa babae. Kung may kakilala ka, nakakilala ng babae, magtanong ka na tungkol dun sa babae para may advantage ka na dun tungkol sa babae, di ba? So, kung katabi mo man siya sa, let's say sa bus, katabi mo siya sa bus, may small talk, kaya nga sabi ko mag-practice ka na makipag-usap sa ibang babae. Small talk, yung safe na talk, hindi yung mukhang creepy na parang nanliligaw ka agad. Small talk lang muna about dun sa nangyari, let's say sa traffic, or may nangyari man na kung ano man. And then, magtanong ka. Let's say, kung saan ka mapupunta, tanongin mo,
ganito ba usually ang traffic dito kapag ganitong oras? Sumagot siya, tapos tahimik ka lang muna, huwag ka na muna sumagot ulit. Para hindi niya isipin na sunod-sunod yung tanong mo, parang, gusto ako nitong makilala. Di ba? So, tanong ka lang ng isa, tapos sumagot siya, tapos tahimik ka ng konti, tapos magtanong ka ulit. Ito ba yung usual route mo? Kasi hindi ako familiar dito. Sabi, mga ganon, bahala ka ng dumiskarte, pero mag-practice ka, makipag-usap sa ibang tao para masanay ka. Sa ibang babae lalo na, para masanay ka. And importante yung humor. Pag napatawa mo yung babae, malaking bagay yun. Malaking advantage mo yung magandang may sense of humor ka. Kaya manood ka ng mga YouTube videos ni Jokoy, ni Kevin Hart, na mga YouTube videos nila para matuto ka, ma-improve mo yung sense of humor mo. Kasi gusto ng mga babae sa lalaki yung may sense of humor. And then, pag nagtanong ka dun sa babae tungkol sa kanya, huwag ka maging judgmental dun sa sagot niya. Diba? Kasi pag naging judgmental ka, ay ganun ka ba? Diba? Parang hindi na maganda yun. Magiging defensive na siya sa'yo. Wala ka ng pag-asa. Pero kung naramdaman niya na hindi ka judgmental dun sa mga sagot niya, let's say, eto kasi ginawa ko nung ganito, ganyan. So, pag ang sagot mo doon, siguro takot na takot ka kaya mo to ginawa, or nagulat ka kaya mo. Siguro nagulat ka kaya mo ginawa. Di ba? Non-judgmental, pero naintindihan mo siya doon sa sitwasyon na yon. So, magugustuhan kanya kasi naintindihan ako nito lalaki na to. So, ganun ang technique. Tsaka mas magiging komportable siya sa'yo kapag nag-share siya tungkol sa kanya na hindi siya i-judge. Tsaka huwag ka rin matakot kung anong sasabihin mo. Huwag yun ang isipin mo. Anong sasabihin ko, para hindi ka... Kasi marami kang may isip hindi ko alam kung ano sasabihin ko, baka mag-stutter ako o hindi ko na alam, mag-freeze na ako, matulala na ako. Huwag kang kabang kung ano sasabihin mo sa kanya. So, ang technique doon, be present in the moment. Magtanong ka sa kanya ng isa, then pay attention doon sa sinasabi, and then i-base mo yung susunod mo sasabihin based doon sa huli niyang sinabi. So, kapag ganun ang ginawa mo, mas marami siyang sinasasabihin, ikaw nakikinig ka lang. At the same time, matutuwa siya, mag-enjoy siyang kausap ka kasi nakikinig ka sa kanya. Kapag ang tao, sila yung marami sinasabi ng tatanong ka tungkol sa kanila, ma-appreciate nila yun kasi sasabihin nila interesado ka sa kanya, nakikinig ka, interesado ka sa kanya. Yun ang technique. So huwag ka mag-alala kung anong sasabihin mo sa babae kapag lumapit ka or kapag nag-approach ka sa babae. Ang mo lang doon is magtanong ka tungkol sa kanya, kung ano man, and then start from there, dun sa huli niyang sinabi, dun mo i-base yung huli mong tatanong, ang huli mong sasabihin sa kanya, diba? Ganun ang conversation, yun ang technique sa magandang conversation. Yun ang hindi alam ng ibang lalaki, kasi ang ibang lalaki gusto nilang i-impress yung babae, sila yung magsasalita ng magsasalita. Karamihan ng lalaki ganun, wala silang alam sa technique. So magiging iba ka sa kanila kasi natutunan mo tong technique na to, na hayaan mo sila magsalita. I-base mo yung susunod mong sasabihin based dun sa huli nilang sinabi. So it means nakikinig ka sa kanila, sa kanya, dun sa babae. At the same time, mag-enjoy siyang kausap ka kasi nakikinig ka sa kanya, interesado ka sa kanya. Yun ang technique. Yun ang pagiging kaibahan mo sa ibang lalaki na hindi nila alam yung technique na yun. And then, i-match mo din yung mood ng babae. Pay attention sa mood niya, sa tone niya, sa body language niya. Kung hindi siya ganun ka-excited, relax lang siya, maging relax ka lang din. Kasi kapag medyo relax lang siya magkwento, tapos ikaw masyado kang excited, hindi maganda yun. Dapat i-match mo yung mood niya, yung mood mo dun sa mood niya. Kasi yung tinatawag na mirroring, magiging komportable sa isang tao, magugustuhan ka ng isang tao kung medyo ginagaya mo. So, huwag mo namang masyadong creepy na ginagaya mo yung lahat ng ginagawa niya. Kung relax lang siya, relax ka lang din. Kung naka-lean back siya, lean back ka lang din. Ganun lang. Kung nagkikwento siya, katabi mo siya, nagkikwento siya ng something, relax lang voice niya, dahan-dahan lang. Ganun ka lang din, dahan-dahan lang. I-match mo yung mood niya, yung voice niya, yung body language niya. Hindi nila alam kung bakit ka nila nagustuhan, pero nagustuhan ka nila, hindi nila alam dahil pala yun, dahil mini-mirror mo
yung babae, minimirror mo siya. So yun ang technique din doon. And i-avoid mo yung mga complaints, yung magiging rude, kasi negative yung thing nun. So dapat magandang conversation, dapat uplifting yung conversation niya, dapat maganda para pag naisip ka niya, naalala ka niya, magaganda yung feeling niya kasi maganda yung conversation niyo. Pero kung negative yung conversation niyo, kapag naalala ka niya o tinext mo na siya, hindi maganda yung feeling niya sa'yo kasi hindi maganda yung conversation niyo. So dapat hindi ka rude, hindi ka puro reklamo, hindi dapat ganun ang conversation nyo. And yung paglapit mo sa babae, yung conversation mo with her, hindi naman kailangan perfect yan eh. Could be basta casual lang. Kung hindi mo maging perfect, may maling konti, nagkamali ka ng konti, may hindi magandang konti, okay lang yan. Hindi man naging effective yung style mo, yung pakikipag-usap mo, hindi man ako yung number, sabi ko, okay lang yan, learning mo yan, experience mo yan, and then dagdag knowledge mo yan. Ano yung style na pwede kong gawin, tsaka yung hindi ko pwedeng gawin, di ba? Tsaka yung confidence mo, tataas ang tataas. Mas madami kang kinakausap na babae, mas matataas yung confidence mo. So yun, hindi naman kailangan the best lagi yung conversation mo, dapat perfect in the best. Normal lang conversation lang. Nasipin mo din para technique, para hindi kakabahan. Technique is, i-treat mo siya na parang pinsan mo lang, younger na pinsan. So, magiging relax ka, di ba? Pwede mo siyang lokohin ng konti, pero hindi mo nakaka-insulto. Itis mo siya ng konti, lokohin mo siya ng konti. So, kapag ganun ang iniisip mo, mararelax ka, hindi ka kakabahan. So, yun ang isang magandang technique para hindi ka kakabahan. And, habang kinakausap mo siya, maghanap ka ng common ground. Kasi, mas magugustuhan ka ng babae kapag meron kayo something in common. And then, ang isa pa magandang style, compliment mo siya. May nakita ka sa kanya maganda, i-compliment mo siya, ganda naman ang buhok mo. Tapos, back to normal conversation ulit. And then, wag mo rin tatanong kung anong trabaho niya. Kasi hindi lahat ng tao gusto nila yung pinag-uusapan yung trabaho nila. Ang magandang tanong mo, anong pinagkakabalahan mo kapag free ka, wala kang ginagawa, during your free time, anong gusto mong ginagawa? Yun ang mga magandang tanong. So, mag-iisip siya noon, and then medyo ma-excite siya, matutuwa siya kasi syempre, yun ang tinanong mo kung anong maganda niya, ang gusto niyang gawin during her free time. Hindi yung, kasi common na yung tinatanong ng mga lalaki, babae, anong trabaho mo? So para maiba ka, itanong mo, anong gusto mong ginagawa during your free time? And then, kapag meron din kayong something in common, let's say, anong ginagawa mo during your free time? Mahilig ako gitara, mahilig ako sa photography, mahilig ako mag-travel, mahilig ako mag-mountain climbing, kunyari. Tapos, yung pala mahilig ka rin mag-mountain climbing. So, ang iba sabihin, talaga ako rin. So, nasa sa'yo na naman yung focus. Ang technique doon, hayaan mo lang siya. Really mahilig ka sa mountain climbing. Anong favorite na bundok na napuntahan mo? Tanungin mo siya. Let's say, tinanong niya, ang favorite kung napuntahan is, let's say, Mount Batulao. Let's say, ganon. Ba't mo nagustuhan yung Mount Batulao? Kasi maganda yung ganito dito, yung view na ganyan. Oo, eto yung view na to, di ba ganyan. Alam mo rin pala yun kasi nakapunta ka. Hindi mo sinabi sa umpisa na nagbo-mountain climbing ka rin, pero malalaman niya along the way, during your conversation na nagbo-mountain climbing ka rin pala, pero hindi mo sinabi ka agad. Parang, ba't mo alam yun? Tanong ganyan, di ba? Kasi pumunta na rin ako doon, napunta ko na rin yan. Favorite ko rin, tama ka, favorite ko rin, maganda rin yan. So, may impress siya sa'yo kasi ibang klase na lalaki ito, parang relax lang siya, confident siya sa sarili niya. Hindi yung, ako, ganito rin ako. Yun ang technique para maging iba ka sa ibang lalaki, para magustuhan ka niya. So, para mag-gain ka ng confidence na lumapit sa babae o kumausap ng babae, gawin mo yung mga technique na sinabi ko. Gawin mo yung mga skills na dapat meron tayo bilang mga lalaki. Kasi tataas yung value mo, tataas yung confidence mo. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya kong gawin itong mga to. Kaya kong i-provide to sa'yo. So, tataas yung confidence mo. Kasi alam mo sa sarili mo na tumataas yung value mo. So, let's say naging successful ka dun sa pagkuha mo ng number ng babae. So, iti-text mo na siya ngayon. Ano nga ba yung mga dapat mong gawin at mga hindi dapat gawin sa pag-text sa babae? So, kung gusto mo yung malaman, panoorin mo yung video na to na nasa description. And thank you for watching. I'll see you in my next video.